Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang mga makapigil hiningang mga kaganapan sa final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na natin ang 27th edition ng Onichild Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage cover story. Dito fam may makikita natin si Ulti na humahagulgol sa pag-iyak habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na kasalukuyang pinapahirapan ng mga tauhan ni Husu. Pareho ngang nakakadena ang magkapatid na Tobiropo kaya wala silang magawa kundi tanggapin na lang ang pananakit ng grupo ni Husu sa kanila. Sa kabila naman fam ng matinding pagpapahirap ni Husu kina Ulti at Page 1 ay makakatiyak pa rin tayo na makakayanan ng dalawang malaking pinsala na kanilang tinatamo. Yan ay dahil kapwa Ancient Zoa ng tinataglay na Devil Fruit ability ng magkapatid. Una ay ang Ryuryunomi, Model Pachycephalosaurus ni Ulti, at ang ikalawa naman ay ang Ryuryunomi, Model Spinosaurus na tinataglay naman ni Page 1. Kung matatandaan nga natin fam sa naganap na digmaan sa Onigashima, ay nakilala ang mga Ancient Zoan users sa kanilang pambihirang depensa at mabilis na regeneration. At yan ang dahilan kaya kahit na tuloy-tuloy ang pagpapahirap ni Husu sa magkapatid, ay tiyak na hindi sila basta-basta mapupuruhan at hindi madaling malalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Pero siguro naman sa susunod na edisyon ng cover story na to fam, ay doon na natin makikita ang pagkilos ni Yamato at sa wakas ay gagawa na siya ng aksyon upang mailigtas ang magkapatid na Tobiropo mula sa pananakit sa kanila ni Husu at ng kanyang grupo. Ngayon naman fam, ay dadako na tayo sa pagpapatuloy ng mga nakakapanabik na eksena sa Elbaf Arc. Dito nga isa-isang binabanggit ni Nami ang iba't ibang uri ng mga kayamanan katulad ng higanteng diamante, bloke ng ginto at sangkatutak na mga perlas. Ang mga ito nga raw ang tanging dahilan kung bakit siya nag-aksaya ng oras para lakarin ang napakalaking kastilyo na yon. Subalit sa kabila nga raw ng kanyang pagsasakripisyo ay wala man lang raw siyang naiuwi ni katiting man lang na kayamanan. Dagdag pa ni Nami ay wala naman raw siyang pakialam sa susi nung halimaw na Loki, kaya talagang nasayang lang raw ang kanyang panahon. Habang sinasabi naman niya ni Nami fam ay dali-dali siyang binulungan ni Rodo at pinaalalahanan na wag raw niyang sabihin ng malakas ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa kanilang ginawa sa Oris Castle. Sa sumunod na panel naman fam ay biglang nalimpungatan ng mga natutulog na Guardian Giants. At tila ba na-alarma sila nang marinig nilang binanggit ni Nami ang pangalan ni Prince Loki, pati na rin ang mga kayamanan sa kastilyo. Kaagad namang pinutulog ni Rodo ang mga Guardian Giants at sinabihan ng mga ito na wag nilang alalahanin ang kanilang narinig dahil kailangan na nilang makapagpahinga. Pagkasabi niya ni Rodo ay muli naman niyang binulungan si Nami na wag nang banggitin ang mga bagay na kanyang nasabi kanina. Hindi naman nakapagpigil si Nami at sa sobrang pagkadismaya nga ay bigla niyang nasigaw na gusto niya raw talaga ng mga kayamanan. Nataranta naman si Rodo sa ginawang ito ni Nami kaya bigla na rin niya itong nasigawan sa pagsisikap niyang mapatahimik ang makulit nating navigator. Habang nagaganap naman ang makulit na eksenang yan fam, ay makikita nating nakasakay na pala ngayon sina Nami at Rodo sa isang misship. At kasama na rin nila ngayon ang mga Guardian Giants na inatake ng mga Holy Knights. Kapansin-pansin naman fam na hindi na nila kasama sina Luffy at Zoro, kaya maaaring dumiretso na ang dalawa papunta sa kinroroonan ni Prince Loki sa Underworld, habang si Nami naman ay pabalik na sa Western Village. Pagkatapos yan fam ay lumipat naman ang chapter sa paglilibot ni na Frankie at Ripley sa Adam Tree. Dito ay manghang-mangha si Frankie dahil hindi niya raw akalaing mas marami pa pala kaysa sa kanyang inaasahan ang mga interesanteng bagay na kanyang nalaman tungkol sa Adam Tree sa Elbaf. Sumagot naman si Ripley at sinabing katulad nga raw ng nakita ngayon ni Frankie ay matagal nang naninirahan ng mga giants sa mga higanteng sanga ng Adam Tree.
Sinabi ni Ripley na ang bawat isang araw sa mga dambuhalang sanga na to ay may kanya-kanyang malalalim na kasaysayan. Bigla namang napasigaw si Frankie nang makita nito ang isang higanteng sanga na tila ba naputol mula sa treasure tree Adam at ngayon ay kulay itim na. Sumagot naman si Ripley at sinabing meron raw isang kidlat na bigla na lang tumama sa bayan ng Hogan na siyang nakatayo sa ibabaw ng sangang yon. At pagkatama nga ng kidlat, ay kagad namang nagsimula ang isang sunog na mabilis na kumalat dahil sa labis na katandaan ng sanga. Para naman maiwasan ang pagkalat ng sunog sa iba pang bahagi ng Adam Tree, ay kinailangan raw putulin ng nasabing sanga kasama na pati ang bayan ng Hogan na nasa ibabaw nito. Kinagulat naman ni Frankie ang nangyari sa kwento ni Ripley, kaya sinabi niyang sigurado raw na nahirapan magdesisyon ng mga Giants na putulin at isakripisyong sangang yon. Dagdag pa ni Frankie, ay kahit raw palang maalamat na Adam Tree ay maaari ding magato at humuna dahil sa sobrang katandaan. Sumang-ayon naman sa kanya si Ripley at sinabing maaari nga raw sabihin ni Frankie na ang pinakakahinaan lang ng Elbaf ay ang apoy at kidlat. Teka fam, maaari kayang si Prince Loki ang nagpalabas ng kidlat na yon sa bayan ng Hogan? Ano sa tingin nyo? Sa puntong ito ay sunod namang pinakita ang Western Village kung saan nagpapatuloy ang nagaganap na malaking selebrasyon. Makikita natin dito fam na nakabalik na pala si Nami habang si Yusuf naman ay lasing na. Dito nga ay nabubulol na tinatanong ni Yusuf kung saan raw ba nanggaling itong si Nami at kahit nga sina Luffy at Zoro ay hindi na rin daw niya nakikita. Nakangiti namang sumagot si Nami at sinabing baka nag-e-explore lang sa tabi-tabi ang dalawa. Napasana all naman si Yusuf at pagkatapos ay pinakilala na niya kagad si Nami kay Elder Jarul. Sinabi dito ni Yusuf na si Nami raw ang genius na navigator ng Straw Hat Crew. Winelcome naman ni Chief Jarul si Nami at sinabing napakaganda raw pala nito. Sinaway naman ni Yusuf ang naging komento ni Elder Jarul habang tinatawag itong manyakis. Pagkatapos niya ay tinanong ni Yusuf si Chief Jarul kung ano raw ba ang tipo niyang babae. Sandali namang napaisip si Elder Jarul at pagdakay sinabing nakatatandang babae raw ang kanyang gusto. Tila hindi naman sineryoso ni Yusuf ang sagot na ito ni Chief Jarul at habang sinasabi na wala na nga raw babaeng mas tatanda pa sa kanya ay pabiro niyang hinampas ang espada na nakatarak sa ulo ng matandang giant. Kaagad niyang napasigaw sa sobrang sakit si Elder Jarul, pati na rin ang iba pang mga giants na labis na nabigla sa ginawa ni Yusuf. Kaya naman mabilis na hinablot ni Dory ang katawan ni Yusuf bilang pag-iingat sa iba pang pwedeng gawin ng lasing na Straw Hat. Dito ay seryosong pinagsabihan ni Dory si Yusuf na wag na ulit nitong hahawakan ng espada sa ulo ni Chief Jarul. Galit namang pinatahimik ni Yusuf si Dory at pagkatapos ay tinanong kung wala raw bang bayani sa Elbaf na makakahugot ng Excalibur sa ulo ng matanda. Muli namang napasigaw sa pag-aalala ang ibang giants na sinasabing wag man lang raw subukan ni Yusuf na hugutin ng espada dahil siguradong mamamatay si Elder Jarul dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo. Nabubulol namang sinabi ni Brook na sobrang lasing na raw pala ni Yusuf. Napabuntong hininga namang sumagot si Nami at sinabing ganun din naman raw si Brook. Makikita naman natin sa sumunod na panel fam na tumabi na pala si Nami kay Jinbei. Sinabi dito ni Nami na hindi rin naman daw niya masisisi na madala sa sobrang kasiyahan nitong si Yusuf dahil matagal na raw talaga nitong pinapangarap na makarating sa kaharian ng Elbaf. Nakangiti namang sumagot si Jinbei at sinabing mukha nga raw sobra-sobra talaga ang kaligayahang nararamdaman ngayon ni Yusuf. Sa gitna naman ng nagaganap na kasiyahan ay bigla na lang napansin ni Sanji na tila nawala na lang na parang bula itong si Gerd. Dahil dyan ay kagad na nag-ikot-ikot si Sanji at sinubukang hanapin kung saan na ba ito napunta. Makikita naman natin sa sumunod na panel fam na kaya pala biglang nawala sa party si Gerd ay dahil tinutugunan na nito ang mga sugat ng mga Guardiang Giants na dinala ni Naruto mula sa Aurus Castle. Dito nga may napansin ni Gerd ang compression fracture na injury ng unang giant
At ang ikalawa naman raw ay may mga sugat na nagmula sa isang matalas na bagay. Dahil dyan fam, ay napatanong tuloy si Gert kay Rodo kung maaari raw kayang nanggaling ang mga sugat na to mula sa maliit subalit mapaminsalang sandata ng isang normal na tao. Sinabi dito ni Gert na ang mga giants na to nga raw ang siyang tumatayong gwardya sa kastilyo, kaya talaga namang nakakabahala na may nangyaring masama sa mga ito. At dahil dyan pa may pinagpaliwanag ni Gert si Rodo kung ano daw ba talaga ang nangyari at paano niya raw ba nakita ang mga sugatang giant guards. Nauutal-utal namang sumagot si Rodo at sinabing nandun lang raw siya para humanap ng inspirasyon upang mas mapaganda pa ang kanyang Lego block castle. Subalit sa gitna nga raw ng kanyang paglalakad, ay bigla na lang niyang napansin ang wasak na tarangkahan at sa hindi raw kalayuan, ay natagpuan niya naman ang dalawang nakahandusay na giants na nasa loob ng kastilyo. Seryoso namang tinitigan ni Gert si Rodo habang tinatanong kung bakit raw ba parang pawis na ito ngayon. Bigla namang namula si Rodo habang sinasabi sa kanyang sarili na sana raw ay habang buhay na siyang pagmasdan ni Gerd. Bigla namang naisip ni Gerd na gisingin ang mga giant guards upang tanungin ang mga ito tungkol sa nangyaring insidente. Subalit kagad nga siyang pinigilan ni Rodo at sinabing kailangan raw muna nilang pagpahingahin ang dalawang sugatang giants nang sa gayon ay mapabilis ang paggaling ng mga ito. Mabilis namang pumayag si Gerd, subalit ngayon naman ay pupunta na siya kay Elder Jarol upang iulat ang naganap na insidente sa Auror's Castle. Muli namang nagmadali si Rodo na pigilan si Gerd at tinanong ito kung bakit raw niya kailangang putulin ang nagaganap na kasiyahan. Sinabi ni Rodo na hindi raw nararapat na ipaalam kagad sa ibang hindi pa kumpirmadong balitang to dahil magdudulot lang raw ito ng takot sa mga mamamayan ng Elbaf, lalo na't nasa gitna ng pagsasayang mga to. Napasimangot naman si Gerd at tila ba nagsisimula na siyang magduda sa hindi normal na kinikilos ngayon ni Rodo. Naisip naman ni Rodo na kailangan raw munang makabalik ni na Luffy sa Western Village bago nila ibalita sa ibang nangyaring insidente sa Auror's Castle. Sa oras kasi na malaman ng ibang tungkol sa pagpapakawala kay Prince Loki bago bumalik sa Straw Hat, ay siguradong madadamay siya at ituturing na kasabwat sa mabigat na krimen. Isa pa ay matagal na rin naman daw niyang gustong pakawala ng Accursed Prince upang habang buhay na itong mawala sa Elbaf. Wala naman raw kasi siyang pakialam kung magwala sa ibang lugar si Prince Loki. Gayunpaman ay may isang bagay lang siyang kinakabahala at yun ay ang binanggit ng mga giant guards. Nakahawig ni Shanks na umatake sa kanila. Sigurado raw siya na hindi nila dapat baliwalain ang nakakaalarmang bagay na yun. Habang nasa malalim naman na pag-iisip si Rodo, ay wala siyang kamalay-malay na hampasin na pala siya ng palakol ni Gerd. Dahil dyan fam, ay kagad na napabagsak sa lupa si Rodo at makikita natin na nagkabangas-bangas na ang kanyang muka. Dito nga ay naiinis na inutusan ni Gerd si Rodo na sabihin na nito ang lahat ng kanyang tinatago tungkol sa nangyaring insidente sa Auror's Castle. Mukha namang sa halip na masaktan, ay mas kinatuwa pa ni Rodo ang pag-atake sa kanya ni Gerd at ngayon ngay hinihiling pa nito na parusahan pa siya ng dalaga. Pagkatapos naman yan fa, may lumipat na ang eksena sa Underworld kung saan maririnig natin ang boses na Luffy at Zoro na tila bagulat na gulat sa kanilang dinatnan doon. Sinabi dito ni Zoro na ibang-iba raw ang sitwasyon ngayon sa Underworld kumpara sa kinwento ni Luffy. Sumang-ayon naman si Luffy at sinabing meron nga talagang nagbago dito at kahit nga raw ang mga higanteng hayop ay nagkalat na ngayon sa lupa. Sa sumunod na panel naman fa, may makikita natin ang kalunos-lunos na sinapit ni Prince Loki kung saan punong-puno ang buong katawan nito ng matitinding pinsala at dugo, lalong-lalo ng napakalaking sugat sa gitnang bahagi ng kanyang katawan na iniwan ng mythical Cerberus na espada ni Shamrock. Dito fa, may hindi makapaniwala si Luffy sa hindi inaasahang kinahinatnan ng Accursed Prince. Kaya naman napatanong ito kung sino o ano raw kaya ang posibleng gumawa nito kay Prince Loki. Natulala naman si Zoro dahil hindi nito akalaing ganito pala kalaki ang Accursed Prince na doble-doble pa ang laki kumpara sa isang normal na giant.
Napasigaw naman dahil sa labis na pag-aalala si Luffy dahil tila ba hindi na sumasagot sa kanya si Prince Loki. Iniisip siguro ni Luffy na natuluyan na talaga ang Cursed Prince, kaya naman laking tuwa nito nang bigla niyang napansin na humihinga pa pala ang dambuhalang giant. Kaagad namang nagmadali si Luffy na susian ang kadena ni Prince Loki, subalit kaagad rin naman siyang pinigilan ni Zoro. Sinabi dito ni Zoro na wag raw munang pakawalan ni Luffy ang Cursed Prince dahil sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sumagot naman si Luffy at sinabing sa tinding araw ng mga sugat ni Loki ay siguradong hindi na nito makakaya pang gumalaw. Humingi naman ng tulong si Luffy kay Zoro upang masusian ng poses ng Cursed Prince. Subalit bigla na lang nanghina si Luffy nang mapalapit ito sa dambuhalang kadena. Kaya naman dahil dyan, ay napagtanto ni Zoro na gawa pala sa Sea Prism Stone ng kadenang nakapulupot kay Prince Loki. Dito may nagsimula nang maglakad si Zoro papalapit sa Cursed Prince. At habang naglalakad ay napaisip ito kung ano raw kaya ang nakapagpabagsak sa mga higanteng hayop na nakahandusay sa paligid ni Loki. Sinabihan naman ni Zoro si Luffy na maghintay muna ito ng ilan pang sandali bago nila tuluyang pakawalan ng Cursed Prince. Kagad namang kinagalit ni Luffy ang pagpapalibang ito ni Zoro. Sinabi ni Luffy na malapit na raw malagutan ng hiningang giant na to, kaya hindi na sila pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Galit din namang sumagot si Zoro at sinabing hindi naman raw niya problema yon. Sinabi nito na hindi pa niya nakakausap si Prince Loki at tanging masasamang bagay lamang ang kanyang naririnig tungkol dito. Ang nalalaman nga lang raw ni Zoro ay sa oras ng isang halimaw na giant na kasing laki ni Ors ay nagsimula ng magwala, ay siguradong magre-resulta ito ng malaking pinsala kahit na sa isang malakas na bansa kagaya ng Elbaf. At yan raw ang dahilan kung bakit kailangang maging pasensyoso ni Luffy at kung maaari bigyan niya na lang raw si Zoro ng kahit ilan pang sandali. Natahimik naman si Luffy at tila ba napapayag na siya ni Zoro. Subalit sa sumunod na panel nga, ay bigla na lang tumalon si Zoro papunta sa malaking sugat ni Prince Loki at pagkatapos ay bigla niya na lang itong sinipa. Napaluwa naman ang mga mata ni Luffy sa sobrang pagkagulat dahil hindi niya lubos maisip na ganito pala ang gagawin ni Zoro. Tila nagising naman ang Cursed Prince at pagkatapos nga doon na umalingaw-ngaw sa buong underworld ang napakalakas nitong sigaw dahil sa labis na sakit ng ginawa sa kanya ni Zoro. Kalmado namang nasabi ni Zoro na mukhang hindi raw pala peke ang sugat at dugo sa katawan ni Prince Loki at parang hindi rin naman daw ito umaarte lang at totoo talaga itong nasasaktan. Habang nasa tapat naman ng mukha ng Cursed Prince si Zoro ay nagngingit-ngit nitong tinanong kung ano raw ba sa tingin ni Zoro ang ginagawa niyang kapangahasan sa kanya. At pagkasabi nga nito ni Prince Loki, nawala na ulit ito ng malay. Muli namang napasigaw si Luffy na sinasabing natuluyan na raw talaga ang Cursed Prince. Sumagot naman si Zoro at sinabing kung namatay na raw si Prince Loki ay nangangahulugan lamang na ito na ang tinakda sa kanya ng tadhana. Sumagot naman si Luffy at sinabing may problema raw talaga tong si Zoro. Pagkatapos niyan may bigla namang nagdesisyon si Zoro na susian na ang poses ng Cursed Prince. Sinabi nito na papakawalan na raw nila si Prince Loki, subalit mag-iiwan pa rin daw sila ng isang poses sa paa nito para lang makasigurado. At sa oras nga na magkamalay na ulit ang Cursed Prince, ay doon na nila ito pwedeng kausapin at alamin kung ano ba talagang nangyari. Tuwang-tuwa naman si Luffy sa naging desisyon ni Zoro, kaya sinabi nito na susunduin na raw niya si Chopper para magamot na kagad ang mga sugat ni Prince Loki. Sumagot naman si Zoro at sinabing masyado raw malayo ang Owl Library, kaya mas mabuti na sa Western Village na lang dumiretso si Luffy dahil sigurado naman raw na may manggagamot din doon. Ipinunto naman ni Zoro na kung sa Western Village nga sila kukuha ng manggagamot, ay siguradong malalaman ng mga giants na pinakawala na nila nga Cursed Prince. At kapag nangyari yon, ay siguradong papalayasin na sila palabas ng Elbaf. Sumagot naman ulit si Luffy at sinabing wala raw silang magagawa kung ganun nga ang mangyari, kaya pupunta pa rin siya para kumuha ng doktor sa Western Village. Bigla namang naisip ni Luffy na kailangan rin daw pala nila ng karne,
dahil hindi raw gagaling ang sugat ni Prince Loki kung hindi ito kakain ng karne. Sumagot naman si Zoro at sinabing kung gusto raw ni Luffy marami namang nakakalat na karne doon. Habang sinasabi yan ni Zoro may tinuro naman niya ang mga higanteng hayop na nakahandusay sa kanilang paligid. Napalawa naman ang mata ni Luffy sa naging suggestion na to ni Zoro, kaya sinabihan niya ito na wag na niya ulit irerekomendang kainin ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Luffy na manguhuli na lang raw siya ng ibang hayop sa kabundukan ng Underworld sa oras na makabalik na siya mula sa Western Village. Napatanong naman si Zoro kung ano raw ba ang diferensya, gayong pareho lang din namang karne ang mga higanteng hayop na yon. Mas lalo namang nagalit si Luffy sa tanong na to ni Zoro at sinabing kaibigan niya raw ang mga dambuhalang hayop na to at ang mga kaibigan ay hindi pwedeng kainin. Sa sumunod na panel naman ay naglakad na papalayo si Luffy upang kumuha ng manggagamot sa Western Village. Sinabi nito na mas importante raw na makapagdala sila ng doktor kay Prince Loki, kaya mamaya na lang siya manguhuli ng ibang hayop. Mukhang naiinis namang pumayag si Zoro. At habang naglalakad na nga si Luffy, ay bigla itong may natanaw na kung anong bagay na bumabagsak mula sa langit. At mula nga doon ay maririnig natin ang sigaw na sinasabing katapusan na natin. At sa isa na namang makulit na double page fam, ay makikita natin ang buong New Giant Warrior Pirates na nakasakay ngayon sa isang misship na kasalukuyan namang nauhulog mula sa Sunworld pabagsak sa nagyayelong lupa ng Underworld. Dito may maririnig natin ang sigawan ng crew ni Hyrodin na sinasabing mawawala nga raw ang mga island clouds sa oras na pumasok na sila sa Underworld. Subalit kailangan raw nila ng kaunting buoyancy ng mga ulap na to bago sila tuluyang maglaho. Wala na raw kasi silang oras para gumamit pa ng elevator. Sinabi ng mga to na isa raw matinding emergency ang kanilang kinakaharap kaya kailangan ng kanilang mabilisang pagkilos. Dahil sa oras nga na makawala na si Prince Loki, ayun na rin ang magiging katapusan ng buong kaharian ng Elbaf. Kapansin-pansin naman na kasama na din pala ng New Giant Warrior Pirates ngayon si Sanji, na sinasabing wag raw mag-alala si Gerd dahil ililigtas niya ito. Sa sumunod na panel may pinapansin ni Rodo sa kanyang mga kasama na hindi raw gumagana ang kanilang plano. Humingi naman ng tawad sa Hyrodin sa kanyang crew at sinabing binigo niyang mga to. Sumagot naman si Goldberg at sinabing hindi raw nila maaring sisihin si Hyrodin dahil niisip lang naman ito ang kinabukasan ng Elbaf. Umiiyak namang sumigaw si Rodo habang nagpapaalam sa malupit na mundo. Tuluyan na nga sanang babagsak at magkakawasak-wasak ang misship ng New Giant Warrior Pirates. Subalit mabuti na lang at mabilis na umakto si Luffy. Dito may makikita natin si Luffy na pinalobo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang technique na Gomu Gomu no Balloon at nagsilbi bilang kutsyon na siyang ligtas na binagsakan ng barko ng crew ni Hyrodin. Maluha-luha namang nagpasalamat si Hyrodin kay Luffy. Yun nga lang ay nakalimutan pala nila na tatalbog ang kanilang barko pagkatapos nitong bumagsak sa malabolang tiyan ni Straw Hat. Kaya naman muling napasigaw ang New Giant Warrior Pirate Crew dahil sa pagtalbog ng sinasakyan nilang misship. Dahil nga dyan may kagad na nagkabasag-basag ang mukha ni na Hyrodin at Stansen. Subalit sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin daw sila dahil sa halip nga na tiyak na kamatayan ay tanging matitinding sugat at pinsala lang raw ang kanilang tinamo. Kaya sa huli masaya pa rin ang kanilang crew. Sinabi dito ni Hyrodin na sobrang nataranta nga raw sila dahil sa labis na pagmamadali. Kaya naman sobrang saya nila ngayon at naabutan nila sa tamang oras si Luffy. Dito na nga sinabi ng New Giant Warrior Pirate Crew na kahit ano pa man raw ang mangyari, ay wag na wag raw sanang ituloy ni Luffy ang binabalak nitong pagpapakawala kay Prince Loki. Sinabi ng mga ito na pinwersa raw nila si Rodo na sabihin ang kanyang nalalaman. Kaya naman ngayon ay alam na nila kung ano talaga ang pinaplano ni Luffy. Kaagad namang humingi ng tawad si Rodo kay Straw Hat, habang pinapaliwanag naman ng crew ni Hyrodin kung paanong hindi mapapagkatiwalaan ni Luffy si Loki. Sinabi ng mga ito na talaga raw tuso ang Accursed Prince, malupit, walang awa, traidor, at may timang budhi. Dagdag pa ng crew ay mula raw nung kanilang pagkabata
ay kilalang kilala na nila si Prince Loki. Kaya naman kung ano man raw ang sinabi niya kay Luffy ay sigurado silang isa lamang yung kasinungalingan. Ang Cursed Prince raw kasi ang klase ng hayop na kayang-kayang pumaslang kahit pa ang mismong tinuturing niyang mga kaibigan. Kaya talaga naman raw may tuturing siyang kaaway ng buong mundo. Habang sinasabi naman to ng New Giant Warrior Pirates ay kitang-kita ang biglang pagpapawis ni Luffy at ang tila ba nakokonsensya nitong muka. Pagkatapos namang makapagsalita ng New Giant Warrior Pirates ay nasabi ni Zoro na nahuli na raw pala sila ng dating. Pagkasabi nito ni Zoro ay sakto namang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga naglalaglagang kadena. At sa isang ang napaka-astig na double page fam, ay makikita nating nakatayo na pala ngayon ng Cursed Prince at kasalukuyang nakatungo at nakatitig pababa kay Luffy. Nung nakaupo pa nga lang si Prince Loki fam ay hindi pa natin masyadong matansya ang totoong laki nito. Subalit ngayong nakatayo na siya ay kitang-kita na natin kung gaano talaga siya kadambuhala. At sa sobrang laki nga ng Cursed Prince ay halos kasing laki lang ni Luffy ang isang daliri sa kanyang paa. Halos manginig naman sa labis na pagkatakot ang buong New Giant Warrior Pirates nang makita nilang nakawala na pala sa kanyang mga posas si Prince Loki. Nakakatawa namang makita fam na kasama ngayon ni Luffy ang isa sa mga pirate crew na nasa ilalim ng kanyang Straw Hat Grand Fleet. Kaya kahit na nasa alanganin silang sitwasyon ngayon, ay nakaka-excite pa rin malaman na sa wakas ay masasaksihan na natin sa isang matinding laban ng Grand Fleet ni Luffy. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam, may gulat na gulat at hindi nga makapaniwala si Luffy na nagawa ng makatayo ng Cursed Prince dahil kanina lang raw ay wala itong malay. Sumisigaw namang nakiusap si Hyrodin at nagmakaawa kay Prince Loki na bitawan na at wag nitong hawakan pa ang Ragnir. Habang sinasabi to ni Hyrodin fam, ay makikita nating hinawakan na nga ng Cursed Prince ang handle ng misteryoso nitong sandata. At pagkahawak nga nito sa Ragnir, ay doon na natin makikita ang nakakapangilabot ng ngiti ni Prince Loki na para bang magkakatotoo na ang pinangangambahan ng New Giant Warrior Pirates na pagwasak nito sa buong Elbaf. Dahil nga dyan fam, ay mas malaki na ngayon ang posibilidad na lightning element nga ang tinataglay na kakayahan ng Ragnir. At base naman sa Norse mythology kung saan hango ang buong Elbaf arc, ay tanging si Thor lamang ang may kakayahang gumamit ng elementong to. Kung ganun fa, may mataas na talaga ngayon ang tsansa na katulad nga ni Shamrock na may mythical Zoa ng espada, ay ganito din ang sandata ng Cursed Prince. Subalit kung Inu-Inu no Mi model Cerberus ang espada ni Shamrock, ay Hito-Hito no Mi model Toru naman ang Ragnir ni Prince Loki. O diba fam, sobrang astig talaga kung ganito nga ang kakayahan ng Ragnir. At talaga namang sasakto to sa nangyari sa bayan ng Hogen na nasunog dahil sa isang kidlat na tumama dito. Pero kung mythical Toru nga ang kakayahan ng Ragnir, ay ano naman kaya ang mismong devil fruit na nakain ni Prince Loki? At may kinalaman kaya dito ang piring na nakatakip sa mga mata ng Cursed Prince? Posible kaya fam na may kakayahan na gumawa ng isang illusion ng mga mata ni Prince Loki? Kaya ito tinakpa ng mga giants sa Elbaf? Grabe fam, sobrang nakakapanabik namang makita ang match-up ng Cursed Prince at ni Shamrock. Dahil kung nagkataon ay parehong mythical Zoa ng kanilang mga sandata. Napaka-astig siguro kung magkatotoo rin ang sinabi ni Oda dati na kung magkakaroon din nga ng Devil Fruit si Zoro ay ito raw ang mythical Azure Dragon ni Kaido na siya namang mapupunta sa isa sa mga espada ng Straw Hat Swordsman. Sobrang dami ko pa sanang gustong sabihin fam, pero kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung anong masasabi nyo sa napakalupit na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong suporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!